Nang bumaliktad ang mamahaling sasakyan ng pinakamakapangyarihang bilyonaryo ng Manila sa gitna ng malakas na bagyo, isinigaw niya ang pangalan ko. Ngayon, habang nakaluhod sa putikan ng lalaking minsan ang nanloko sa akin, magmamakaawa para sa isang pagkakataon, tahimik ko lamang inihagis sa kanyang harapan ang papeles ng donasyon ng mga organo. Mom, relax. Nagpapanggap lang akong pilay at kawawa sa harap na mag-amang probinsya ng yon para makapagtago sa mga gustong pumatay sa akin. Bukas na bukas, tatapunan ko sila ng bariya at babalik na ako ng Manila. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ko sa makapal na sobrang brown. Parang nagyelo ang aking dugo at tuluyang namanghid ang aking mga binti. Bumagsak ang sobre sa sahig na gawa sa kawayan, kasama ng 100,000 pisong laman nito. Ang perang nakuha ko mula sa pagsangla ng kaisa-isang lupang pamana ng pinalaki kong ina. Parang hiniwa ng libu-libong piraso ng bubog ang aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Nanlalabo ang paningin ko, ngunit malinaw na malinaw kong nakikita mula sa awang ng pintuan ang lalaking nasa loob ng aming maliit na kwarto. Nakatayo siya, tuwid na tuwid, matikas. Walang bahid ng anumang kapansanan ang mga binti niyang 6 na buwan kong matiyag gang minasahe gabi-gabi gamit ang halamang gamot na pinaghirapan kong ipunin mula sa bundok. Ang lalaking inalagaan ko, pinakain ko, at minahal ko ng higit pa sa buhay ko ay isang buong kasinungalingan. Kaninang umaga lang, nakaluhod ako sa harap ng tagapagpautang sa kabilang bayan, lumuluha habang isinusuko ang titulo ng aming lupa. Tiniis ko ang mga pangaalipusta, ang mapanghusgang tingin ng aming mga kapitbahay na nagsasabing nasisiraan na ako ng bait dahil isinugal ko ang lahat para sa isang estrangroom na pulot lamang ni tatay sa gilid ng kalsada. Ginawa ko ang lahat ng yon dahil ang akala ko, ililigtas ko ang mga binti ng lalaking nangako sa akin ng isang simpleng buhay. No, Mom. Of course I don't love her. Muling umalingaw-ngaw ang boses niya. Bawat salita ay parang matatalim na patalim na ibinabaon sa aking dibdib. Nakakaawa nga eh. Ginawa pang sanla yung maliit nilang lupa para raw sa operasyon ko. Ang daling maoto. But they serve their purpose. Masyadong mababaw ang kaligayahan ng mga taong ito. Niloko niya ako. Niloko niya ang tatay. Nandidiri siya sa amin. Niloko niya ako. Niloko niya ang tatay. Nandidiri siya sa amin. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa aking isipan habang nakakuyom ang aking mga nanginginig na kamao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipain ang pintuan. Sabunutan siya. Alugin ang katawan niya at itanong kung bakit niya kinuha pati ang natitirang danggal ng pamilya namin. Bakit niya kailangang tapakan ang aming pagkatao? Ito ba ang igaganti niya sa sakripisyo ni Mang Berto, na halos hindi na kumain ng maayos, mabili lang ang mga espesyal na gamot niya? Pero walang boses na lumabas sa aking mga labi. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang mag-unahan sa pag-agos, nag-iiwan ng init sa aking malamig na pismi. Sa espasyong ito, sa labas ng sarili kong kwarto, pakiramdam ko'y isa akong dayuhan na ninakawan ng karapatang magalit. Masyadong malaki ang pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Siya ay isang mayamang naglalaro, habang ako ay isang hamak na probinsya nang isinugal ang buong buhay. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Pumikit ako ng mariin. Sinusubukang humugot ng hangin. Ngunit tila ninakaw na rin ito mula sa akin. Isang matalim na guhit ng liwanag ang pumasok mula sa bintana. Sinundan ng matinding pagyanig ng lupa mula sa kalangitan. Ang ulan ay nagsimulang humampas ng marahas sa aming bubong na yero. Tila sumasabay sa mabibigat at sunod-sunod na pagtibok ng aking pusong naghihingalo. Ibaba na sana niya ang telpono nang bigla siyang lumingon papunta sa gawin ng pintuan. Nagtama ang aming mga paningin. Ang mukha niyang kanina ay puno ng kayabangan at pagmamalaki ay biglang nawala ng kulay. Napaatras siya.
Nakita niya ako. Bumaba ang tingin niya sa sahig at nakita niya ang nakakalat na pera sa paanan ko. Ang perang katumbas ng aming bahay, ng aming lupa, ng aming buhay. Maya, usal niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi na katulad ng mayaman at aruganteng tono kanina. Humakbang siya palapit sa pintuan. Hindi na ako naghintay ng kanyang paliwanag. Walang anumang salita ang makakabura sa katotohanang ibinenta ko ang kaluluwa ng pamilya ko para sa isang panloloko. Bago pa man niya mabuksan ng tuluyan ng pinto, tinalikuran ko siya. Tumakbo ako ng mabilis palabas ng bahay, lumusob sa gitna ng nagngangalit na bagyo at malalim na putikan, bit-bit ang pusong durog na durog. Mabilis ang mga hakbang ko. Ngunit mas mabilis ang pag-abot ng kanyang mga kamay sa aking braso. Mahigpit ang kanyang hawak. Napaikot ako paharap sa kanya. Basa na kami pareho ng ulan, ngunit malinaw kong nakikita ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Maya, let me explain. Please, makinig ka muna. Pakiusap niya. Ang boses ay nakikipagpaligsahan sa galit ng kalikasan. Pilit kong binawi ang aking braso. Nakakadiri. Ang init ng kanyang balat na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, na yon ay nagdudulot ng matinding pandidiri sa buo kong pagkatao. Anong ipapaliwanag mo, Anton, na kaya mong tumayo? Na kaya mong maglakad habang pinapanood mo akong nagpapakakuba sa paglalaba at pagbebenta ng mga gulay para lang may ipambili ng gamot mo? Nanginginig ang aking buong katawan, hindi habil sa lamig ng ulan, kundi sa sidhi ng galit na unti-unting sumisira sa aking katinuan. Nag-iwas siya ng tingin, isang patunay ng kanyang pagkakasala. Mula sa loob ng kanyang basang jacket, may kinuha siyang isang nakatuping papel, isang tseke. I know I was wrong, pero babayaran ko ang lahat ng isinakripisyo niyo. Pangako, aayusin ko to. 10 million pesos, Maya. Tanggapin mo na to. This is more than enough para tubusin ang lupa niyo at magpagamot ang tatay mo. Inilahat niya ang tseke sa aking harapan. Umaasang ang piraso ng papel na iyon ay magiging tulay upang linisin ang kanyang konsensya. Tinitigan ko ang papel. 10 milyong piso. Isang halagang kailanman ay hindi ko nakita sa buong buhay ko. Isang halagang kayang bumili ng napakaraming bahay at lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang papel na yon ay parang isang maruming basahan na ipinampunas sa aking pagkatao. Kinuha ko ang tseke mula sa kanyang mga kamay. Nakita ko ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Marahil ay iniisip na tulad ng ibang mahihirap, masisilaw ako sa kanyang pera. Pero buong lakas ko itong pinunit sa harap niya. Pinunit ko ito ng pira-piraso hanggang sa liparin ng hangin at kainin ng putikan ang kanyang kayabangan. Hindi nabibili ng barya mo ang dignidad namin, mariing kong sabi, tinitingnan siya ng diretsyo sa mga mata. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas para hindi isumpa ang araw na nakilala kita. Wag na wag ka nang babalik sa bahay namin, kundi kalilimutan kong tao ka. Tinalikuran ko siya at iniwan sa gitna ng ulan. Hindi ko na ininda ang mga luha kong patuloy na bumabagsak. Nang pumutok ang liwanag ng araw, wala na ang bagyo. Ngunit ang pagkawasak sa loob ko ay nanatili. Buong gabi akong nakatitig sa kisame. Iniisip kung paano ko sasabihin kay tatay na ang lupang pinakaiingatan niya ay napunta sa wala. Ngunit hindi ko na kinailangan pang maghanap ng tiyempo. Isang hanay ng malalaki at maiitim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng aming munting bahay. Sunod-sunod na bumaba ang mga nakaitim na lalaki. At mula sa pinakamagarang sasakyan ay lumabas ang isang ginang. Ang kanyang suot na mamahaling alahas at matalim na paningin ay hindi nababagay sa aming maputik na eskinita. Si Doña Carmen. Hindi ko kailangang magtanong kung sino siya. Ang tindig at kayabangan niya ay eksaktong kopya ng lalaking nanloko sa akin. Walang pasabing pumasok ang mga tauhan niya sa aming bahay at sinimulang hakutin ang mga natitirang gamit ni Anton.
Inihagis nila ang mga lumang damit at unan sa labas na parang mga basura. So, ikaw pala ang babaeng ginamit ng anak ko para magtago sa mga kaaway namin. Malamig at mapanghusgang sabi ng Donya habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Sabagay, madaling mauto ang mga desperada. Magkano ba ang hinihingi mong danyos para tuluyan mo na siyang layuan? Name your price. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad ko kayo palabas ng probinsyang ito. Napahigpit ang hawak ko sa hamba ng pintuan. Ang mga salita niya ay parang asidong ibinubuhos sa aking mga sugat. Wala akong hinihinjing kahit na ano mula sa pamilya niyo, madam. Matigas kong sagot, hindi nagpapahalata ng takot. Ang anak niyo ang nagpanggap na lumpo at pumasok sa pamamahay namin. Ilabas niyo na ang lahat ng kalat niya at umalis na kayo. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Matapang. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman ng buong barangay na ibinenta mo ang kaisa-isang ari-arya ng ama mo para sa isang lalaking hindi ka naman minahal. Bago pa man ako makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Anong ibinenta, Maya? Nanigas ang buong katawan ko. Lumingon ako at nakita ko si Tatay Berto. Nakakapit siya sa dingding. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng kalituan. Narinig niya ang lahat. Tatay? Humakbang ako palapit sa kanya. Puno ng kaba ang aking dibdib. Tumingin si tatay sa mga lalaking naghahakot ng gamit at pabalik sa akin at pagkatapos ay sa mayamang ginang na nakangisi sa aming harapan. Ang katotohanan ay unti-unting pumapasok sa kanyang isipan. Ang panloloko, ang pagkawala ng aming lupa, ang kahihiyan ng aming pamilya. Biglang napakapit si tatay sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding sakit at ang kanyang mga tuhod ay mabilis na nawalan ng lakas. Isang matinding hapdi ang pumunit sa aking lalamunan na makita kong bumagsak ang kanyang katawan sa sahig ng kawayan. Tumakbo ako at niyakap ang nanginginig niyang katawan. Pilit kong ginigising ang aking ama habang ang mga taga-syudad ay malamig lamang na nakatingin sa aming pagdurusa. Ang matinis na tunog ng sasakyan ng ospital na pumunit sa katahimikan ng umaga ay naging hudyat ng pagsisimula ng aking pinakamalaking bang-umot. Ang malamig na hangin mula sa sirang bentila o ng pampublikong ospital ay tila hindi sapat upang pawiin ang pawis na namumuo sa aking no. Nakatitig ako sa nakapikit na mga mata ni Tatay Berto. Bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay sinasabayan ng mahinang pag-ungol, isang patunay ng labis na pagod at sakit sa ilalim ng oxygen mask. Sabi ng doktor na nag-asikaso sa amin, naging critical ang lagay ng kanyang puso dahil sa matinding stress at gulat. Kailangan niya ng tuloy-tuloy na gamutan at mahabang pahinga. Bawat araw na mananatili kami rito ay katumbas ng perang. Wala kami. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong kunin ang natitirang bahagi ng perang na kuha ko sa pagsangla ng aming lupa. Ang tanging halagang naiwan matapos kong ibigay ang karamihan para sa peking operasyon ni Anton. Mabigat ang aking mga hakbang nang marating ko ang aming bakuran. Ngunit bago pa man ako makapasok, bumulaga sa akin ang naghihintay na bulto ni Mang Tomas, ang kilalang nagpapautang sa aming barangay. Kasama niya ang dalawang maskuladong lalaki na humaharang sa pintuan ng aming bahay. Maya, mabuti naman at nagpakita ka na! Magaspang nabati ng matanda habang numunguya ng tabako. Labalitaan kong umalis na ang mayamang bisita mo at iniwan kayong nakatiwangwang. Wala nang magbabayad ng utang mo. Kaya ngayon din, ang titulo ng lupang ito ay sa akin na. Katapusan na ng palugit mo. Parang gumuho ang mundo ko sa mga narinig. Ang utang na loob at kahihiyan-hiya sa harap ng mga nakikiusyusong kapitbahay ay unti-unting kumakain sa aking pagkatao. Nakikita ko ang awa sa mga mata nila. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tumuong. Mang Tomas, parang awa niyo na po, pakiusap ko. Pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Hindi ako luluhod, ngunit
Kailangan kong ibaba ang aking pride. Pang-ospital lang po ni tatay. Kukunin ko lang po ang natitirang pera ko sa loob. Tapos, aalis na kami. Hayaan niyo lang po ako makakuha ng gamit. Isang mapaklang tawa ang isinukli niya bago sumenya sa mga tauhan niya na padaanin ako. Binigyan niya ako ng 5 minuto. Nagmamadali akong pumasok sa loob. Madilim ang bahay. Binuksan ko ang lumang aparador at nanginginig na kinapa ang lata ng biskwit kung saan ko itinago ang pera. Ngunit nang idampi ko ang aking mga daliri sa loob nito, malamig at bakante. Kumabog ng mabilis ang aking dibdib, hinalungkat ko ang buong cabinet, itinapon ang mga damit sa sahig, hinanap ang bawat sulok. Wala ang pera. Bigla kong napansin ang kawalan ng mga paboritong damit ng aking pinsan na si Clara. Ang mga pampaganda niya sa ibabaw ng mesa ay simot na simot. Tumakbo ako palabas at tinanong ang isang kapitbahay kung nakita nila ang aking pinsan. Ang sagot na nakuha ko ay parang isang patalim na ibinaon sa aking likuran. Nakita raw nila si Clara kaninang madaling araw na may bitbit na malaking bag, sumakay ng tricycle papuntang terminal ng bus pa Manila. Nakangiti pa raw ito at may suot na bagong damit. Kinuha niya ang pera. Ang sarili kong dugo at laman ang ninakawan kami sa oras ng aming pinakamatinding pangangailangan. Ibinenta ko ang pamana ng aking ina para sa isang sinungaling at ngayon ang natirang pambili ng buhay ng aking ama ay tinangay ng sarili kong pamilya. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Pumikit ako ng mariin, kinakagat ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo po akong hayaang bumagsak ngayon, hindi pa pwede. Dala ang isang tagpi-tagping bag na naglalaman ng 3 pares ng lumang damit at medical records ni tatay. Pinanood ko kung paano nilagyan ng malaking kandado ni Mang Tomas ang pintuan ng aming bahay. Ang bahay na saksi sa mga niti ng aking pamilya, nayon ay pag-aari na ng iba. Tinalikuran ko ang nayon ng walang luhang pumapatak dahil ang lahat ng luha ko ay natuyo na sa apoy ng galit. Makalipas ang ilang araw, napilitan kaming ilabas si tatay sa ospital kahit hindi pa siya lubos na magaling. Wala kaming ibang mapupuntahan kundi ang makipagsapalaran sa Maynila, umaasang makakahanap ng murang paupahan sa mga eskinita ng squatters area at trabaho para madugtungan ang kanyang buhay. Natagpuan namin ang aming mga sarili na lula ng isang maingay na pampasaherong bus na bumibiyahe palayo sa nag-iisang mundong nakagisans namin. Nakasandalang mahinang ulo ng aking ama sa aking balikat habang pinapanood ko ang paglipas ng mga puno at kabahayan. Ilang oras ang lumipas, sinalubong kami ng makapal na usok at siksikang mga kalsada ng Maynila. Ang amoy ng alikabok, aspalto at nakakapasong init ng semento ay bumalot sa aming mga katawan nang bumaba kami sa terminal. Tumambad sa amin ang dagat ng mga taong nagmamadali, mga nagtataasang gusali na tumatakop sa araw, at ang walang katapusang ugong ng mga nag-uunahang sasakyan. Sa gitna ng magulong kalye, mahigpit ang kapit ko sa braso ng aking ama. Pinoprotektahan siya sa mga taong nagbubungguan. Ipinasok ko ang aking libreng kamay sa loob ng aking bag upang kunin ang panyo. Ngunit iba ang nakapanang aking mga daliri. Isang magaspang na tela, ang lumang sando na madalas suotin ni Anton nung nagpapanggap pa siyang walang-wala. Ang sandong paulit-ulit kong tinagpian nung panahong akala ko ay mahal niya ako. Mahigpit kong kinuyom ang tela sa loob ng aking bag. Hindi ko ito itatapon. Ang tela na ito ay magsisilbing matinding paalala ng aking pagiging mangmang. Sa lungsod na ito kung saan nagtatago ang mga makapangyarihan at sinungaling na tulad niya, sisiguraduhin kong mabubuhay kami ng aking ama. Hinding-hindi na ako muling yuyuko. Balang araw, ako naman ang titingala mula sa itaas. 1 taon. 365 araw ng paglunok sa aking sariling luha at pagtitiis sa pinakamaliliit na eskinita ng squatters area sa Maynila
Masiguro ko lamang na may pambili ng gamot ang aking ama. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang sarili kong refleksyon sa malapad na salamin ng isang kilalang hotel sa Makati, halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Wala na ang probinsya ng madaling mauto na lumuluha sa putikan. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng nakasuot ng malinis at formal na itim na uniforme. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Bilang manager ng isang sikat na patahian na nagsusupply ng mga high-end uniforms para sa mga malalaking kumpanya, kailangan kong siguruhin na perpekto ang kasuotan ng mga staff para sa gabi ng anibersaryo ng pinakamalaking real estate conglomerate sa bansa. Ang mahinang pag-uumpugan ng mga basong kristal at ang formal na musika mula sa orchestra ay lumilika ng isang marangyang himig sa loob ng napakalawak na ballroom. Amoy na mamahaling pabango, alak at kapangyarihan ang buong paligid. Inayos ko ang kwelyo ng isa sa mga waiter nang biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga mabibigat na pintuan na gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang mga pinakamayayamang tao sa lipunan at sa gitna nila ay isang lalaking nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Si Anton. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng butas-butas na sando na inalagaan ko sa loob ng 6 na buwan. Wala na ang mga mapupungay niyang mata na laging nagmamakaawa sa akin. Ang lalaking naglalakad ngayon sa ibabaw ng pulang karpet ay nakasuot ng isang perpektong tabas na suit. Ang tindig ay nagpapakita ng labis na awtoridad at ang mukha ay walang emosyon. Siya ang bilyonaryong nagmamay-ari ng gabing ito. Ang lalaking umagaw sa lupang pamana ng aking ina, nagpaatake sa puso ng aking ama at nagtapon sa amin sa lansangan. Naramdaman ko ang marahas na pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit agad kong kinagat ang aking ibabang labi upang pigilan ang anumang emosyon na nais ko mawala. Huminga ako ng malalim at ipinaalala sa sarili ang lahat ng gabing nagugutom kami ni tatay. Tuloy-tuloy ang paglalakad niya patungo sa unahan nang bigla siyang mapatigil. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na nagpabaling ng kanyang paningin sa direksyon kung saan ako nakatayo, sa likuran ng mga nagtataasang palamuti. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko kung paano nawala ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay bahagyang umuwang. Para siyang nakakita ng isang multo. Ngunit ang gulat na iyon ay mabilis na napalitan ng isang masiding pananabik. Nilagpasan niya ang mga negosyanteng kumakausap sa kanya. Hinawi niya ang mga taong nakaharang sa kanyang daraanan. Nakatitig lamang sa akin habang mabilis na naglalakad palapit. Maya. Usal niya. Ang kanyang boses ay nang-ininig sa halong saya at hindi makapaniwalang pag-asa. Iniangat niya ang kanyang kamay, tila gusto niyang hawakan ang aking pisngi upang makasigurong totoo ako. Maya, ikaw ba yan? Diyos ko, isang taon kitang hinanap. Tinitigan ko ang kanyang nakaangat na kamay. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking paningin upang salubungin ang kanyang nagmamakaawang mga mata. Walang galit sa aking muka. Walang tuwa. Walang anumang bahid ng pagkilala. Ipinakita ko sa kanya ang pinakamasakit na reaksyon na maaari kong ibigay. Ang ituring siyang isang hamak na estranggero na walang puwang sa buhay ko. Umatras ako ng isang hakbang. Lumikha ng isang pormal na distansya at bahagyang yumuko bilang paggalang sa isang kliyente. Good evening, sir. Malamig at profesional kong bate. Ako po ang head manager ng patahian na nag-provide ng mga uniporme ngayong gabi. Kung wala po kayong problema sa mga kasuotan ng inyong mga tauhan, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho ko. Excuse me. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang aking mga hakbang ay banayad at kontrolado. Ramdam ko ang kanyang matinding pagtitig sa aking likuran, ang kanyang pagtayo na parang estatwa sa gitna ng mga nagkakagulong bisita. Hindi ko siya nilingon. Nang tuluyan akong makalayo,
at makapasok sa pasilyo patungo sa ladies' room. Doon ko lamang pinakawalan ang isang mabigat na buntong hininga. Nanginginig ang aking mga kamay nang itukod ko ito sa gilid ng marble na lababo. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Akala ko handa na ako, pero ang makita siya muli ay parang binubuksan ang mga sugat na pilit kong pinagaling. Binuksan ko ang gripo at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa aking mga nanginginig na daliri. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong bumalik sa labas na parang walang nangyari. Bumukas ang mabigat na pinto ng banyo. Isang babae ang pumasok. Ang kanyang paglalakad ay sinasabayan ng mahinang kaluskos ng mahaling tela ng kanyang gown. Amoy na amoy ko agad ang matapang na pabangong halatang hindi mabibilay sa palengke. My God, ang cheap naman ng champagne nila rito. Hindi man lang pinalamig ng maayos. Maariteng reklamo ng babae habang humuhugot ng gintong lalagyan ng lipstick mula sa kanyang designer na bag. Napaangat ang aking paningin. Nagtama ang aming mga mata sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin. Huminto ang paghinga ko. Ang babaeng nakatayo sa aking likuran, nabalot ng alahas at nagkukunwaring isang tunay na senyorita ng mataas na lipunan, ay walang iba kundi si Clara. Ang pinsan kong ninakaw ang pera para sa gamot ni tatay noong naghihingalo kami. Bumagsak ang kanyang lipstick at gumulong sa malinis na sahig ng banyo. Namutla ang kanyang makapal na makeup at nanlaki ang kanyang mga mata na makilala niya ako. Maya? Nanginginig niyang usal, tila nakakita ng sumusubaybay na kaluluwa mula sa kanyang madilim na nakaraan. Bago pa man ako makapagsalita o makalapit upang singilin siya sa buhay na ninakaw niya sa amin, isang matinis at otoritaryong boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahagyang nakabukas na pintuan. Clara, hurry up! Ano ba ang ginagawa mo dyan sa loob? We need to go back! Ayokong pinaghihintay tayo ng mga bisita, lalo na si Anton. Ang boses na iyon ay nakatatak ng malalim sa aking memorya, nagdadala ng put na hindi ko kailanman makakalimutan. Si Doña Carmen. Tinitigan ko si Clara sa salamin. Ang pinsan kong nag-iwan sa amin para mamatay sa probinsya ay nakasuot na ngayon ng diamante at tahasang naglalakad sa ilalim ng pakpak ng mga demonyong sumira sa aming pamilya. Ang walang patid na pag-usad ng mga karayom sa makina at ang amoy ng bagong plant, sangtila ang pilit kong ginagawang kanlungan upang takasan ang mga multo ng nakaraang gabi. Nakatayo ako sa gitna ng patahiyan, sinusuri ang mga bagong dating na rolyo ng seda. Pilit kong ibinabaon sa trabaho ang aking isip, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Clara na balot ng diamante at ang nakasusuyang presensya ni Anton. Malamig ang hangin mula sa aircon ng shop. Ngunit naramdaman ko ang biglaang pagbaba ng temperatura nang bumukas ang mabigat na salaming pinto ng aming establishmento. Ang masayang, bulungan ng mga mananahi ay unti-unting namatay, napalitan ng isang nakakapasong katahimikan. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango na humalili sa amoy ng tela ay sapat na upang magbigay ng babala sa aking sistema. Si Doña Carmen. Nakatayo siya sa bungad. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa panliliit habang pinagmamasda ng aming maliit na patahiyan na tila ba isang tambakan ng basura. Nakasunod sa kanya ang dalawang malalaking nakaitim na pormal na kasuotan. Nasaan ang may-ari ng basurahang ito? Malamig at mataas na tinig ng Donya. Sadyang ipinaririnig sa lahat ng empleyadong napatigil sa kanilang ginagawa. Mabilis na lumabas mula sa kanyang opisina si Sir Lopez, ang mabait kong amo na nagbigay sa akin ng pagkakataong makabangon sa Maynila. Namumutla siyang lumapit sa ginang, pilit na numingiti at panayang yuko. Doña Carmen, isang malaking karangalan po na bisitahin niyo ang aming shop. Ano po ang maipaglilingkod ko? Kabadumbate ni Sir Lopez. Hindi pinansin ng Donya ang pagbati. Ibinagsak niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa na naglalaman ng mga kontrata.
Ang kanyang matalim na paningin ay dumiretso sa akin. Tila isang sibat na nais tumanim sa aking dibdib. Ipupull out ko ang lahat ng investments ng kumpanya ko sa patahian mo, Lopez. Kukunin ko rin ang kontrata para sa lahat ng uniforme ng aming mga hotel at mall. Banta ng Donya, bawat salita ay may diin. Unless of course, tangalin mo ang babaeng yan ngayon din. Itinuro niya ako gamit ang kanyang dulo ng daliri na may pulang kuko. Nanlaki ang mga mata ni Sir Lopez. Tumingin siya sa akin na puno ng awa at pagkalito bago muling humarap sa ginang. Pero, Doña Carmen, si Maya po ang pinakamagaling kong manager. Siya po ang nag-ayos ng huling event ninyo. Wala po siyang ginagawang masama. I don't care! Matigas na putol ng Donya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Isa siyang linta na pilit gumagapang pabalik sa buhay ng anak ko. Hanggat nagtatrabaho siya rito, hindi makakatikim ng kahit isang kusing ang negosyo mo mula sa pamilya namin. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang mga kasamahan ko sa trabaho ay nag-iwas ng tingin, hindi alam kung paano tutulong. Ang kahihiyan ay unti-unting gumagapang sa aking balat, ngunit kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang pait. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap ng babaeng ito. Lumapit ako kay Sir Lopez. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na braso at binigyan siya ng isang tipid ngunit matatag na ngiti. Sir, ayos lang po. Ako na po ang aalis. Hindi ko po hahayaang madamay ang negosyo ninyo at ang kabuhayan ng mga kasamahan ko dahil lang sa mga taong ginagamit ang pera para mangapak ng kapwa. Namilog ang mga mata ni Doña Carmen sa aking sinabi. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang humahakbang palapit sa akin. Ang tapang mo pa rin, probinsyana. Pang-iinsulto niya. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Akala mo ba porket nakarating ka ng Maynila at nakapagsuot ng maayos na damit ay ka-level mo na kami? Tandaan mo, kahit anong sabon ang gamitin mo, amoy putik ka pa rin. Wag na wag mong aakitin ang anak ko. Binuksan ko ang aking bibig upang sumagot, upang ipagtanggol ang aking danggal. Nang biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng shop, pumasok si Anton, humahangos, gusot ang kanyang mamahaling suit at pawisan ang no. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap sa loob ng silid hanggang sa magtama ang aming paningin. Nang makita niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap ko, napalitan ng matinding galit ang kanyang pag-aalala. Mom, what are you doing here? Sigaw ni Anton, humakbang sa pagitan namin ng kanyang ina at pilit na inilalayo ang Donya. Sinabi ko na sa inyo na huwag niyo siyang pakikialaman. I am protecting your future, Anton. Pilit kanyang ginugulo, kaya tatanggalin ko ang lahat ng koneksyon niya para umuwi na siya sa probinsya niya. Ganti ng Donya, hindi nagpapatinag sa galit ng anak. Lumingon sa akin si Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan sana ang aking braso. Ngunit mabilis akong umatras, umiiwas na parang isang nakamamatay na sakit ang kanyang haplos. Maya, I'm sorry. Hindi ko alam na pupunta siya rito. Nagmamadaling paliwanag ni Anton, ang boses ay nanginginig sa desperasyon. Pangako, hindi ko hahayaang mawalan ka ng trabaho. Ako ang kakausap kay Mr. Lopez. Pangako, babayaran ko ang doble ng kikitain mo. Bumalik ka lang sa akin. Hayaan mong tulungan kita. Napatitig ako sa mukha niyang puno ng pag-asa. Sa sandaling ito, nakita ko kung gaano siya kababaw. Kung gaano niya hindi naintindihan ang lalim ng sugat na ginawa nila sa aking pamilya. Inaakala niyang ang pera na naging dahilan ng aming pagkawasak ay siya ring magbubuo sa amin. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Huminga ako ng ngalalim, tinitigan siya ng diretso sa mga mata na nag-iwan ng lamig sa kanyang sistema. Nakakadiri ka, Anton. Mariin kong sabi, ang bawat salita ay binibigkas ng may malamig na puot. Nakakadiri kayong mag-ina. Akala niyo ba ang lahat ng bagay sa mundo ay mabibili ng pera ninyo?
Ang pera ninyo ang pumatay sa dignidad ng tatay ko. Ang pera ninyo ang nag-alis ng bubong sa mga ulo namin. At ngayon, inaalok mo ako ng tulong gamit ang mismong perang pumulupot sa leeg namin? Namutla si Anton, na paatras na tila sinampal ng aking mga salita. Hindi ko kailangan ng limos niyo. At mas lalong hindi ko kailangan ng isang duwag na nagtatago sa laylayan ng ina niya. Patuloy ko, hindi pumuputol ng tingin. Kinuha ko ang aking lumang bag mula sa ibabaw ng mesa. Mulaya kong humarap sa kanila. Itinaas ang aking no at ipinakita ang pagmamalaki ng isang taong walang utang na loob kahit kanino. Magsama kayo sa impyernong ginawa ninyo sa pera ninyo. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng patahiyan. Hindi ko pinansin ang pagtawag ni Anton sa aking pangalan, ni ang mapanuyang tawa ni Doña Carmen. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa ilalim ng nakakapasong init ng araw ng Maynila. Wala akong trabaho, wala akong pera. Ngunit nasa akin pa rin ang aking sarili. Malayo ang nilakad ko bago ko narating ang masikip na eskinita patungo sa inuupahan naming kwarto sa squatters area. Pagod ang aking katawan at mabigat ang aking dibdib. Iniisip kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot ni tatay bukas. Ngunit pagliko ko sa aming kanto, isang eksena ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang aming mga lumang damit, ang una ni tatay, ang maliit naming kaldero at ang kahon ng kanyang mga gamot ay nakakalat sa maputik na kalsada. Bumagsak ang paningin ko sa aming pintuan. Isang malaking padlock ang nakasabit dito at ang may-ari ng pinapaupahan ay nakahalukip-kip habang binabantayan ang aming mga gamit. Pasensya na, Maya. Malamig na bungad ng landlady nang makita ako. May nagbayad ng triple para sa kwartong yan at ang kondisyon niya ay palayasin kayo ngayon din. Negosyo lang. Gumuho ang aking mundo. Tinanggalan na nila ako ng trabaho at ngayon, pati ang aming maliit na kanlungan ay kinuha nila. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang nag-ilaw at nag-vibrate ang telepono sa loob ng aking bag. Nanginginig ang mga kamay ko nang sagutin ko ang tawag mula sa isang pamilyar na numero ng pampublikong ospital kung saan kasalukuyang nakakonfine si tatay para sa kanyang lingguang therapy. Miss Maya? Ang nag-aalalang boses ng nurse sa kabilang linya ay pumunit sa natitira kong katinuan. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. May nag-utos po mula sa Board of Directors na tanggalin ang tatay ninyo sa charity ward. Pinapatigil na rin po ang pagbibigay sa kanya ng oxygen at mga libreng gamot. Pasensya na po, pero kailangan niyo na siyang ilabas. Nabitiwan ko ang aking bag. Bumagsak ito sa putikan kasama ng lahat ng pag-asang pinanghawakan ko. Ang mundo ko ay nagdilim, iniwan akong nakatayo sa gitna ng kawalan. Ang bawat hirap sa pagtulak ko sa hiniram na lumang wheelchair palabas ng ospital ay tila paggiling sa aking sariling mga buto. Nakasandal ang mahinang katawan ni Tatay Berto. Ang kanyang paghinga ay mababaw at naghahabol ng hangin matapos tanggalin ang kanyang oxygen kanina. Pinalayas kami. Tinaboy na parang mga asong gala dahil lamang sa isang utos mula sa babaeng nag-aakalang hawak niya ang mundo. Huminto kami sa ilalim ng tulay kung saan nagkukumpulan ng ilang mga pamilyang walang masilungan. Hinubad ko ang aking uniforme, iniwan ang sando ko at ipinatong ang makapal na tela sa nanginginig na balikat ng aking ama upang protektahan siya sa malamig na hanging nagbabadya ng ulan. Bumaba ang aking paningin sa brown na envelope na hawak ko. Bago ako umalis sa patahiyan kanina, iniabot ito sa akin ni Sir Lopez. Iniwan daw ito ng tauhan ni Doña Carmen. May kalakip na mensaheng magmumulat daw sa akin kung gaano ako kaliit na tao sa mundong ginagalawan nila. Nanginginig ang aking mga yalong, daliri nang punitin ko ang selyo ng envelope. Inilabas ko ang mga nakasalansa na papel sa ilalim ng mapusyaw at patay sinding ilaw ng poste. Ang unang pahina ay ang opisyal na kautusan mula sa kumpanya ni Doña Carmen na kinakansela ang anumang donasyon sa charity ward ng ospital. Ito ang nagpatalsik kay tatay.
Ngunit ang mga sumunod na dokumento ang nagpahinto sa pag-ikot ng aking mundo. Isang pamilyar na kulay dilaw na papel. Isang titulo ng lupa. Kumunot ang aking no. Tinitigan ko itong maigi. Ito ang titulo ng lupang ipinamana sa amin ng aking ina sa probinsya. Ang lupang inakala kong nakuha ni Mang Tomas dahil sa hindi ko pagbabayad ng utang. Nakadikit dito ang isang deed of absolute sale. Ang pangalan ng bumili, Velasco Real Estate Corporation, ang kumpanya ng pamilya ni Anton. Ang layunin, pagtatayo ng isang marangyang eco-resort. Ngunit ang kumitaw sa aking kaluluwa ay ang bahagi ng mga pirma. Ang nakasulat na pangalan bilang nagbenta ay Mang Berto. Ngunit ang kurba ng bawat letra ay hindi sa aking ama. Kilalang kilala ko ang pilit na pagpapaganda ng sulat kamay na yon. Nakita ko yan sa bawat notebook at lumang liham na naiwan sa aming bahay. Pirma niyo ni Clara. Naramdaman ko ang pag-akyat ng matinding pagduwal sa aking lalamunan. Mabilis kong inilipat sa susunod na pahina. Mga kopya ng bank transfers. Buwanang deposito mula sa personal na account ni Doña Carmen patungo sa bank account ni Clara. Nagsimula pa noong buwan na umalis kami sa probinsya. May nakalakip na maliit na sticky note na may sulat kamay ng Doña. A reward for your cousin's loyalty. She kept you away and gave us the land for a cheap price. Know your place, Maya. Tila bumalik ang aking gunita sa gabing umalis kami sa aming nayon. Ang pagkawala ng mga paboritong damit ni Clara. Ang ubos na lalagyan ng aking perang panggamot kay tatay. Ang nakangising mukha ni Mang Tomas na nagpapalayas sa amin. Hindi totoong na-foreclose ang aming lupa. Bayaran lamang ni Clara at ng mga Velasco si Mang Tomas para takutin kami. Ibinenta ng sarili kong kadugo ang nag-iisang alaala ng aming ina. Ibinenta ni Clara ang aming tahanan, ibinenta niya ang natitirang buhay ni tatay, at ibinenta niya ang bawat galaw ko sa Maynila, kapalit ng buhay senyorita sa tabi ni Doña Carmen. Sarili kong dugo at laman, ang pinsang binihisan ko ng aking mga lumang damit, ang pinaghahatian ko ng kakarampot na ulam, ang itinuring kong tunay na kapatid ay ang mismong ahas na tumuklaw sa amin. Siya ang demonyong nagtatago sa likod ng maskara ng pamilya. Diyos ko, paano niya nagawa ito? Wala ba siyang utang na loob? Wala ba siyang awa kay tatay na nagpalaki sa kanya nang maulila siya? Kinuyom ko ang mga papel hanggang sa magusot ang mga ito sa aking mga palad. Isang matalim na guhit ng liwanag ang pumunit sa kalangitan. Sinundan ng malakas na pagyanig mula sa kaitaasan. Ang malamig na tubig mula sa kalangitan ay nagsimulang bumagsak, mabilis at walang awa, pumabasa sa maduming kalsada ng Maynila. Ngunit ang tubig na ito ay hindi sapat upang apulain ang naglalagablab na apoy na sumiklab sa aking dibdib. Ang lungkot at takot na kanina pa nakadagan sa aking mga balikat ay tuluyan ng natupok, napalitan ng isang dalisay, malalim at nakakamatay na pot. Tiniklop ko ng maayos ang mga dokumento at ibinalik sa loob ng aking bag. Lumingon ako sa isang matandang tindera ng basahan na nakaupo hindi kalayuan sa amin. Lumapit ako. Ibinaba ang huling 200 piso na natitira sa aking bulsa at hinawakan ang kanyang magaspang na kamay. Aling nena, pwede po bang pakibantayan saglit ang tatay ko? Pakiusap ko. Ang aking boses ay kalmado, muwet may dalang bigat na hindi pwedeng tanggihan. May kailangan lang po akong singgilin, babaguhin ko lang po ang kapalaran namin. Tumango ang matanda, puno ng pangunawa ang kanyang mga mata. Humarap ako sa aking ama. Hinalikan ko ang kanyang malamig na noo. Hindi ko hahayaang mamatay siya sa kalsadang ito, habang ang mga taong umagaw sa aming buhay ay nagpapakasasa sa mainit na kama at masaganang pagkain. Lumakad ako palabas ng tulay, hinayaan ng marahas na ulan na humampas sa aking muka at katawan. Bawat hakbang ko sa gitna ng baha at putik ay mabigat.
Tila nag-iipon ang lakas mula sa mismong kalupaan na matagal umapak sa aking pagkatao. Hindi ako sumakay. Nilakad ko ang distansya mula sa madilim na eskinita ng Maynila patungo sa nagliliwanag at eksklusibong subdivision sa Makati. Ilagpasan ko ang gulat na mga gwardya sa main gate. Ang aking mga mata ay nakatitig lamang sa iisang direksyon. Walang sinuman ang naglakas loob na pigilan ang isang babaeng basang-basa, puno ng putik at may apoy sa mga mata. Tumigil ako sa harap ng napakalaking tarangkahan na gawa sa itim na bakal. Ang mansyon ng mga Velasco. Nagtataasan ang mga pader nito. Idinisenyo upang kulungin ang kanilang kayamanan at itaboy ang mga tulad ko. Ngunit hindi ako pumunta rito upang umiyak. Hindi ako pumunta rito upang magmakaawa ng limos. Humawak ako sa malamig na bakal ng tarangkahan. Tumingala ako sa mga nakasinding ilaw sa ikalawang palapag, kung saan alam kong nagpapahinga ang pamilyang sumira sa buhay ko, at ang pinsang nagbenta sa aking kaluluwa. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Dahil ngayong gabi, ipapakita ko sa mga demonyong ito kung ano ang kayang gawin ng isang taong wala nang isusugal pa. Ang mabigat at malamig na patak ng ulan ay patuloy na humahampas sa aking mukha. Ngunit hindi nito mapawi ang nag-iinit na galit sa aking sistema. Nakatayo ako sa labas ng malaking tarangkahan ng mga Velasco. Pinagmamasdan ang mga nakasinding ilaw mula sa kanilang naglalakihang bintana na gawa sa salamin. Bago pa man ako makalapit sa intercom upang kalampagin ang mga gwardya, isang pamilyar na itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa aking likuran. Ang liwanag ng headlights nito ay tumagos sa makapal na ulan, nagbibigay ng matapang na anino sa aking bulto. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Anton. Walang payong. Dali-dali siyang lumapit sa akin. Ang kanyang muka ay rumehistro ng matinding pag-aalala nang makita ang basang-basa kong kalagayan. Maya! Anong ginagawa mo rito sa gitna ng bagyo? Mababato ka sa lamig! Akma niya akong hahawakan sa braso upang isilong sana sa kanyang kotse. Mabilis ko siyang tinabig. Ang lakas ng aking pagtanggi ay nag-iwan ng gulat sa kanyang mga mata. Huwag mo akong hawakan. Malamig at matigas kong utos. Buksan mo ang gate na yan. May kailangan akong tapusin sa loob at gusto ko magkaharap-harap tayong lahat na yon din. Bakas ang matinding pagkalito sa mukha ni Anton. Ngunit nang makita niya ang hindi natitinag na apoy sa aking paningin, wala siyang nagawa, kundi iswipe ang kanyang access card sa scanner. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na tarangkahan. Naglakad ako papasok ng taas no. Ang bawat patak ng tubig at putik na nagmumula sa aking sapatos ay nag-iiwan ng marka sa kanilang malinis at kumikinang na marmol na sahig. Pagdating sa malawak na sala na inilawan ng isang malaking chandelier, natagpuan ko ang dalawang demonyong nagdiriwang sa aming pagdurusa. Nakaupo si Doña Carmen sa isang marangyang sofa, may hawak na baso ng red wine. Sa kanyang tabi ay si Clara, nakasuot ng mamahaling silk na pantulog na kulay perlas, nakanghiting nagkukwento. Tumigil ang oras nang mapansin nila ang presensya ko. Bumagsak ang panga ni Clara. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila hinigop ng hangin. Mabilis siyang napatayo, nanginginig ang mga kamay na nakakapit sa gilid ng sofa. Si Doña Carmen naman ay nanlilisik ang mga mata. Mabilis na ibinaba ang kanyang baso sa ibabaw ng glass table. Anong ginagawa ng basurang ito sa loob ng pamamahay ko? Matinis na bulyaw ng Donya. Lumingon siya kay Anton na nakatayo sa aking likuran. Anton, bakit mo pinapasok ang babaeng yan dito? Dinudumihan niya ang sahig natin. Hindi ko hinintay ang sagot ni Anton. Lumapit ako sa glass table. Ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat ng libu-libong gabing. Nag-uttom kami ni tatay. Kinuha ko ang brown envelope mula sa aking bag at marahas na inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga basang pahina ng kontrata
ang titulo ng aming lupa, at ang mga resibo ng bank transfer ay kumalat sa kanilang harapan. Basura? Mahina, ngunit mariing kong sabi, tinitigan ng diretsyo ang Donya. O baka yung babaeng kinukupkup niyo ang totoong basura? Kumunot ang noo ni Anton. Humakbang siya palapit at kinuha ang mga papel. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat at habang nililipat niya ang bawat pahina, nakita ko kung paano nawasak ang kanyang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang panga ay nagtagis sa matinding pagkadismaya. Mom, what is this? Nang inginig ang boses ni Anton, itinataas ang papel na may peking pirma ng aking ama. Binili niyo ang lupa nila Maya? At Clara, ikaw ang pumirma? Ibinenta mo ang sarili mong pamilya? Hindi makapagsalita si Clara. Pilit siyang umiiwas ng tingin sa akin. Pilit itinatago ang sarili sa likod ng Donya. So what? Matapang na sagot ni Doña Carmen, tumayo at hinarap ang kanyang anak. I did it to protect you. Nilinisan ko ang kalat mo. Ginamit ko ang pinsan niya para ilayo sila sa'yo. At in fairness kay Clara, napakadali niyang mabili. Isang alok ko lang ng pera, ibinigay niya agad ang lahat ng impormasyon niyo at ang titulo ng probinsya niyo. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Hinarap ko si Clara. Ang pinsan kong dati ay kasalo ko sa iisang platong kanin. Kinaya ng konsensya mo, Clara? Boses ko ay tahimik, ngunit mas nakamamatay kaysa sa anumang sigaw. Kinaya mong makitang inaatake sa puso si tatay dahil akala niya nawala ang lupa namin sa utang? Ninakaw mo ang perang panggamot niya. Habang nagpapakasasa ka sa aircon at mamahaling damit, naghihingalo ang tiyuhin mong nagpakain sa'yo nung naulila ka. Bakit, Maya? Biglang sumabog si Clara. Ang kanyang muka ay pumula sa halo-halong galit at kahihiyan. Palagi na lang ikaw ang bida. Palagi na lang ikaw ang mabuti. Ikaw ang paborito ni Tito Berto. Palagi na lang akong nakikinabang sa mga pinaglumaan mo. Kinuha ko lang ang para sa akin. Gusto ko ring maranasan ang maging tao, ang maging mayaman. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa aking labi. At akala mo ba tao na ang tingin nila sa'yo ngayon? Isa ka lang asong nabili ng barya nila. Mabilis kong binuksan muli ang aking bag at kinuha ang isa pang nipis na folder. Ito ang huling alas na itinago ko kanina bago ako lumabas ng patahiyan. Inihampas ko ito sa dibdib ni Clara na agad niyang sinalo sa gulat. Akala mo ba mananahimik na lang ako at iiyak sa sulok? Malamig kong sabi habang pinagmamasdan ang pagbasa niya sa dokumento. Bago ako pinaalis ni Sir Lopez kanina, kinuha ko ang mga kopya ng resibo ng patahiyan. Nakita ko ang mga peking invoice na ipinasa mo sa accounting department ng mga Velasco noong ikaw ang ginawang ahente ni Doña Carmen para sa mga uniforme. Nilulustay mo ang pera nila, Clara. Pinapasok mo ang pondo sa sarili mong account gamit ang pangalan ng kumpanya. Mabilis na hinablot ni Doña Carmen ang folder mula kay Clara. Nang makita ng Donya ang mga resibo, namula ang buong leeg nito sa matinding put. You stole from me? Nanggagala-iting sigaw ng Donya bago ibinagsak ng malakas ang mga papel sa mukha ni Clara. Pinakain kita, dinamitan kita, tapos nanakawan mo ako sa sarili kong kumpanya? Nagsimimalang umiyak si Clara, lumuhod sa harap ng Donya at nagmamakaawa. Madam, hindi po totoo yan. Paniwalaan niyo po ako. Setup lang po ito ni Maya. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ng Donya. Tiningnan ko sila mula sa itaas. Ang mga taong umapak sa aking pagkatao ay ngayon nagkakagatan sa mismong harapan ko. Bukas na bukas, pagpatak ng 8:00 ng umaga. Nagsalita ako ng malakas at buo ang awtoridad. Napapatahimik sa kanilang lahat. Pupunta ka sa ilalim ng tulay sa kanto ng rekto, kung saan kami itinapon ng mga amo mo ngayon. Luluhod ka sa putikan, sa harapan ni tatay, at hihingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. Ibabalik mo rin sa account ko ang perang ninakaw mo. Tumingin ako kay Doña Carmen. Kapag hindi niya ginawa yon, ididiretso ko ang mga ebidensyang ito sa pulisya at sa mga kalabang kumpanya ninyo.
Titingnan natin kung paano sasaluhin ng Velasco Corporation ang iskandalong pinagnanakawan kayo ng sarili ninyong tauhan at kung paano nyo ginagamit ang pera ninyo para mang-ipit ng mahihirap. Pumutla ang muka ng Donya. Alam niyang sa mundo ng negosyo, ang reputasyon ang kanilang pinakamahalagang Diyos. Hindi niya isusugal ang kanyang kumpanya para lang protektahan ang isang katulad ni Clara. Tama siya. Biglang nagsalita si Anton. Lumapit siya sa akin at tumayo sa aking tabi, hinarap ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi sa mundong kinalakihan niya. "You will pay for this, Clara. And Mom, how could you? Paano niyo nagawang manira ng buhay ng ibang tao para lang masunod ang gusto niyo? You disgust me." Namilog ang mga mata ng Donya sa sinabi ng anak. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa isang iglap, ang lakas ng pagtama ng palad ni Doña Carmen sa pisingi ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Napaigting ang panga ni Anton, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. "Wala kang kwentang anak!" Matinis na sigaw ng Donya, nanginginig ang buong katawan. "Kinakampihan mo ang babaeng yan laban sa sarili mong ina? Kapag lumabas ka sa pintuang yan kasama siya, aalisin ko lahat ng mana mo. Tatanggalin kita bilang tagapagmana ng kumpanya. Maiiwan kang walang-wala, Anton?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Anton. Tiningnan niya ang buong mansyon, ang mga mamahaling kasangkapan, at ang kanyang sariling ina. "Then take it," kalmadong sagot ni Anton. "Kunin niyo lahat, Ma'am. Dahil hindi ko na masikmura ang perang nanggaling sa pang-aapak sa ibang tao. Isaksak niyo sa baga niyo ang kumpanya." Hindi na naghintay ng sagot si Anton. Tinalikuran niya ang kanyang ina na ngayon ay naninigas sa matinding pagkagulat. Tinitigan ko si Anton habang naglalakad siya patungo sa pintuan. Wala akong naramdamang awa. Wala akong naramdamang tagumpay para sa kanya. Inayos ko ang aking bag, muling itinaas ang aking no, at naglakad palabas ng mansyon pabalik sa malamig na ulan. Bumagsak man ang gabi na wala kaming masilungan, sigurado akong simula ngayon hindi na kami ang yuyuko sa laban na ito. Ang mapaklang amoy ng murang alak at sigarilyo ang bumalot sa masikip at madilim na kwarto ng isang mumurahing motel. Nakaupo si Clara sa malamig na sahig, nakasandal sa paanan ng maruming kama habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Magulo ang kanyang buhok at ang dating perpektong make-up na ipinagmamalaki niya sa mansyon ng mga Velasco ay ngayon ay nag-iwan na lamang ng maiitim na mansa sa paligid ng kanyang maga at pagod na mga mata. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin ng aparador. Kaninang madaling araw, matapos siyang ipagtabuyan ni Doña Carmen na parang isang asong may rabies, wala siyang nagawa kundi ibalik ang ninakaw niyang pera sa account ni Maya. Takot siyang makulong. Takot siyang mawala ang natitirang kalayaan niya. Pero ngayon, habang pinagmamasda ng sarili na nakasuot ng lukot na damit, muling bumalik ang matinding pait na buong buhay niyang kinimkim. Buhay niya. Siya ang kawawang ulila. Siya ang pinsang nakikitira, nakikikain at laging nakayuko. Tuwing may bagong biling damit si Maya mula sa ukay-ukay, kailangan niyang maghintay ng ilang buwan hanggang sa lumiit ito sa kanyang pinsan bago niya ito maisuot. Palaging si Maya ang mabuti. Palaging si Maya ang paborito ng lahat. Ang kaisa-isang pagkakataon na naramdaman niyang nakakaangat siya ay noong ibinenta niya ang pamilyang kumupkop sa kanya kapalit ng malamig na aircon at mamahaling pabango ng mga Velasco. Gusto niya lang namang maranasan ng maging tao, ang maging senyorita na tinitingala at hindi kinaaawaan. Ngunit sa huli, napatunayan niyang kahit anong pilit niyang pagsuot ng ginto, mananatili siyang anino ng sarili niyang inggit. Humagulgo si Clara, pilit tinatakpan ng kanyang muka, tuluyang nilamon ng sariling kasakiman. Sa kabilang dako ng lungsod, unti-unting sumilip ang araw mula sa makapal na ulap ng Maynila.
Ang mainit na sinag nito ay tumagos sa butas-butas na yero ng bago naming inuupahang kwarto sa squatters area. Dahil sa pagbabalik ni Clara ng perang ninakaw niya, nakapagbayad agad ako ng paunang upa para sa isang maliit ngunit ligtas na espasyo para sa amin ni tatay. Nakabili rin ako ng kanyang mga maintenance na gamot at nakapagsimula ng maliit na pwesto ng sari-sari store sa kanto upang meron kaming pang-araw-araw na kita. Tahimik kong pinagmamasdan si Tatay Berto habang maayos siyang nakahiga sa manipis naming papag. Maaliwalas na muli ang kanyang mukha at ang kanyang paghinga ay bumalik na sa normal na ritmo. Nakabawi na siya ng lakas, isang bagay na araw-araw kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Nag-ayos ako ng mga paninda nang mapansin ko ang isang pamilyar na bulto sa construction site na itinatayo hindi kalayuan sa aming eskinita. Pumikit ako at huminga ng malalim upang kumpirmahin kung tama ang nakikita ng aking mga mata si Anton. Wala na ang kanyang perpektong tabas na suit, ni ang makintab na sapatos na nagpapakita ng kanyang yaman. Nakasuot siya ng isang pira-pirasong lumang sandu na nababad sa pawis at alikabok, at manipis na shorts na natatakpan ng putik at mantsa ng semento. Nakabilad siya sa nakakapasong init ng araw, pasan-pasan ng 2 mabibigat na sako ng semento sa kanyang mga balikat. Nabalita ang kung tinotoo ni Doña Carmen ang kanyang banta. Ipinakansela ng Doña ang lahat ng bank accounts ni Anton, binawi ang kanyang mga sasakyan, at ipinagbawal sa sinumang kaibigan nito ang magbigay ng tulong. Si Anton ay itinapon sa lansangan, walang dala kundi ang damit na suot niya ng gabi ng aming paghaharap. Naranasan niya ang eksaktong sitwasyon na ibinigay nila sa amin ng aking ama. Pinanood ko kung paano nang inig ang kanyang mga binti sa bigat ng kanyang dala. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay lamang sa paghawak ng mamahaling alak at manibela ng sports car, na yon ay puno ng mga sugat, kalyo at dumudugong paltos. Sa isang maling hakbang, nadula siya sa maputik na kalsada. Bumagsak ang sako ng simento at sumabog ang makapal na alikabok nito sa kanyang mukha. Nakita ko ang pagtawa at panunuya ng ilang mga matatandang kargador sa paligid niya. Minamaliit ang lambot ng kanyang katawan. Ngunit sa halip na magalit o magreklamo, tahimik na pinunasan ni Anton ang pawis at dumi sa kanyang mata. Pinilit niyang tumayo, pumulot ng panibagong sako at muling naglakad. Isang matinding kirot ang dumaan sa aking dibdib. Ang makita siyang nagpapakahirap sa mundong hindi siya sanay ay nagbigay sa akin ng kakaibang kurot sa puso. Subalit mabilis kong pinatigas ang aking emosyon. Binaling ko ang aking paningin sa mga delatang inaayos ko. Hindi madaling burahin ang sakit ng isang taon. Hindi sapat ang ilang araw ng pagbubuhat ng semento upang mabayaran ang muntikang pagkamatay ng aking ama dahil sa kanilang kasinungalingan. Susubukin ko kung hanggang saan ang kayang tiisin ng isang dating bilyonaryo na walang ibang alam kundi ang mang-uto. Pagsapit ng tanghali, inayos ko ang maliit na Tupperware na naglalaman ng adobong manok at kanin. Aalis sana ako upang maghatid ng pananghalian sa ilang mga kargador na umorder sa akin, ngunit pinigilan ako ni Tatay Berto. Ako na ang magdadala niyang maya. Nakangiting presinta ni Tatay habang naglalakad palabas ng aming kwarto. Kaya ko na. Magpahinga ka muna rito at alam kong pagod ka na sa kakaayos ng mga paninda natin. Ayos lang sa akin na maglakad-lakad para maiitan din ako ng araw. Gusto ko sanang tumanggi, ngunit nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata na makatulong. Tumango na lamang ako at nagbilin na mag-ingat siya sa paglalakad, lalo na sa paligid ng construction site. Tahimik kong pinanood si Tatay habang naglalakad palayo. Bit-bit ang plastic bag ng mga pagkain. Patuloy ako sa paglilinis ng pwesto, nang biglang tumigas ang hangin sa paligid. Isang matinding pag-uga mula sa kabilang kanto ang nagpatigil sa lahat ng tao sa eskinita. Ang mahinang paggiling ng mga bakal ay mabilis na nauwi sa isang marahas at nakatutulig na pag-init ng mga materyales. Lumingon ako patungo sa construction site at ang nakita ko ay nagpahinto sa pagtibok ng aking puso.
Ang napakataas na scaffolding na gawa sa bakal at kawayan na nagsisilbing suporta sa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ay nawalan ng balanse. Ang mga harang na semento na nakapatong dito ay nagsimulang gumuho, naguunahang bumagsak patungo sa ibaba nang walang anumang babala. At sa mismong ibaba nito, walang kamalay-malay na naglalakad si Tatay Berto. Tatay! Ang boses ko ay napunit mula sa aking lalamunan, puno ng matinding takot at desperasyon. Tumakbo ako ng mabilis, hindi alintana ang mga batong sumusugat sa aking mga paa. Nungit malayo pa ako. Wala na akong oras. Nakita ko ang pag-angat ng tingin ni tatay sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat nang makita ang napakalaking anino na mga bakal at sementong babagsak mismo sa kanyang kinatatayon. Nanigas siya sa takot. Hindi na nagawang ihakbang ang kanyang mga paa. Bago pa man tuluyang lamunin ng mga guho ang aking ama, isang lalaki na puno ng putik at pawis ang mabilis na tumakbo mula sa gilid ng kalsada. Wala siyang pag-aalinlangan. Hindi niya inisip ang kanyang sariling kaligtasan. Si Anton. Inihagis ni Anton ang kanyang sarili patungo kay Tatay Berto. Mahigpit na niyakap ang matanda at ginamit ang kanyang sariling likod at katawan upang magsilbing harang. Sama-sama silang bumagsak sa kalsada, kasabay ng walang awang pagbagsak ng mga mabibigat na bakal, kahoy at blok ng semento sa ibabaw ng lalaking nanloko sa amin. Ang makapal na usok ng alikabok ay mabilis na bumalot sa buong kalsada, tinatakpan ng sikat ng araw at binubura ang anumang natitirang senyales ng buhay mula sa lugar ng sakuna. Tumigil ang aking paghinga. Ang aking mga tuhod ay nawala ng lakas at bumagsak ako sa matigas na semento ng kalsada habang nakatitig sa gumuhong istruktura. Ang makapal na ulap ng alikabok na nagmula sa semento ay dahan-dahang humupa, inilalantad ang kalunos-lunos na tanawin sa gitna ng kalsada. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pilit kong inihahakbang ang aking mga nanginginig na paa patungo sa tumpok na mga gumuhong bakal at kahoy. Wala akong marinig, kundi ang mabigat na pagkabog ng sarili kong dibdib. Hinawi ko ang mga naggalat na blok ng semento gamit ang aking mga walang kalabang kamay. Hindi inaalintana ang paggiliw na magagaspang na bato na sumusugat sa aking mga palad. Bawat pag-usad ng aking mga daliri ay may kasamang panalangin. Diyos ko, wag po. Parang awa niyo na. Sa ilalim ng isang makapal na piraso ng yero, nakita ko ang duguang braso ni Anton na mahigpit na nakapulupot sa katawan ng aking ama. Nakadapa siya. Ang buong likod at ang kanyang mga binti ay naipit sa ilalim ng mabibigat na haligi ng scaffolding. Tatay! Pumiyok ang aking boses nang makita kong iminulat ni Tatay Berto ang kanyang mga mata. Puno ng alikabok ang kanyang muka at halatang nanghihina sa sobrang gulat. Nuit bukod sa ilang gasgas sa braso, ligtas siya. Ligtas siya dahil ang buong bigat ng mga bumagsak na materyales ay sinalo ng lalaking minsang sumira sa amin. Lumapit ang mga nagtatakbuhang residente at mga kargador upang tulungan kaming alisin ang mga nakadagan kay Anton. Nang tuluyan siyang mahugot mula sa pagkakaipit, napasinghap ako. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng dugo mula sa malalim na hiwa sa kanyang no. Ngunit ang mas napadurog sa aking puso ay ang anyo ng kanyang mga binti. Nabali ito sa hindi natural na anggulo. Ang mga buto ay tila sumuko sa bigat ng parusang tinanggap nito. Nawalan siya ng malay. Ang kanyang muka ay maputla at walang buhay. Ang nakatutulig na sirena ng ambulansya ay pumunit sa himpapawid ng Maynila. Naghudyat ng pagmamadali upang iligtas ang natitirang hininga ng lalaking isinugal ang kanyang buhay para sa amin. Sa loob ng maingay at mainit na emergency room ng isang pampublikong ospital, mag-isa akong nakaupo sa malamig na silyang bakal. Nakauwi na si tatay kasama ang ilang kapitbahay upang makapagpahinga matapos matiyak ng doktor na wala siyang internal bleeding. Ngayon,
Ang tanging hinihintay ko ay ang balita mula sa emergency bay kung saan ginagamot si Anton. Amoy ning murang alcohol, kalawang at iodine ang buong paligid. Ang mga pasyenteng umiiyak sa gilid, ang mga nurse na nagmamadaling tumatakbo, dala ang mga dextrose. Ito ang mundong kinagisan ko. Ito ang mundong dati ay pandirihan ng mga Velasco. At ngayon, narito ang tagapagmana ng kanilang imperyo. Nakikipaglaban kay kamatayan na walang mga personang na doktor o pribadong kwarto. Lumabas ang isang doktor. Ang kanyang muka ay bakas, ang matinding pagod matapos ang mahabang operasyon. Agad akong tumayo at sinalubong siya. "Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente?" tanong ng doktor. Umiling ako, ngunit mabilis na nag-iba ang aking sagot. Ako po ang nagbantay sa kanya. Kumusta po siya, Doc?" Bumuntong hininga ang doktor bago sumagot. Stable na ang kondisyon niya. Tinahi namin ang malalim na sugat sa kanyang ulo at mabuti na lang ay walang naapektuhan sa kanyang utak. Pero ang mas malaking problema ay ang kanyang mga binti. Nakatanggap siya ng matinding trauma. Nabali ang mga buto niya sa parehong binti. Kakailanganin niya ng mahabang panahon ng therapy upang makabalik sa normal na paglalakad at may posibilidad na hindi na tuluyang bumalik sa dati ang lakas ng kanyang mga paa. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Nabali ang mga binti niya. Isang matinding pait at kabalintunaan ng tadhana ang sumampal sa aking katinuan. Ang lalaking nagpanggap na lumpo para paglaruan ng aming kabaitan noon ay ngayon ay totoong nawalan ng kakayahang maglakad upang iligtas ang taong niloko niya. Parang ginuhit ng kalawahan ng perpektong parusa. Ngunit bakit walang saya sa puso ko? Bakit walang tagumpay na nararamdaman ang aking kaluluwa? Bakit ang nanginghibabaw ay ang matinding takot at awa? Pumasok ako sa maingay at masikip na charity ward. Sa pinakasulok na kama, katabi ng sirang bintana na nagpapapasok ng maalinsangan na hangin, nakahiga si Anton. Ang parehong binti niya ay nakabalot sa makapal na semento at nakabitin sa tulong ng mga bakal. Nakakabit ang manipis na tubo ng dextrose sa kanyang mga kamay na dati ay makikinis, ngunit ngayon ay puno ng mga kalyo at hiwa mula sa pagbubuhat sa construction. Umupo ako sa isang maliit na bangko sa tabi ng kanyang kama. Tinitigan ko ang kanyang natutulog na mukha. Wala ang kayabangan, wala ang kapangyarihan. Isa na lamang siyang ordinaryong taong nasasaktan. Ilang oras ang lumipas. Unti-unting gumalaw ang kanyang mga daliri. Isang mahinang daing ang lumabas mula sa kanyang mga tuyong labi habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Binalot agad ng sakit ang kanyang reaksyon nang subukan niyang igalaw ang kanyang katawan. "Huwag kang gumalaw." Mabilis at mahina kong saway, pinipigilan ang braso niyang akmang aangat. "Kagagaling mo lang sa operasyon." Napatigil siya. Napabaling ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa. Ngunit mabilis na lumino nang makita ang aking muka. Sa halip na magtanong tungkol sa kanyang kalagayan o magreklamo sa init ng kwarto na walang aircon, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay nagpasikip sa aking dibdib. "Si Tatay Berto? Ligtas ba siya? Tinamaan ba siya ng semento?" Nanginginig ang kanyang boses, hirap sa paghugot ng hininga. Kinagat ko ang aking ibabang labi, pilit pinipigilan ang mga luhang nagbabadya sa sulok ng aking mga mata. Tumango ako ng dahan-dahan. "Ligtas siya. Nasa bahay na siya, nagpapahinga. Walang naisang galos, Anton, dahil sa ginawa mo." Isang malalim na hininga ng pasasalmart ang kanyang pinakawalaan at muli niyang isinandal ang kanyang ulo sa manipis na unan. Ibinaba niya ang kanyang paningin patungo sa kanyang mga binti na ngayon ay walang kakayahang gumalaw. Tinitigan niya ito ng mahaba. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang balikat. Tahimik na umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang pisingi hanggang sa maruming kumot ng ospital. Hindi ito iyak ng panunumbat.
Hindi ito iyak ng isang mayamang nawalan ng pera. Ito ay ang iyak ng isang lalaking tulu yang nabasag mula sa loob. Ang sakit pala, Maya. Bulong niya sa pagitan ng mga paghikbi. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang sakit palang maging walang kalaban-laban. Ang sakit palang gumising na hindi mo alam kung makakatayo ka pa. Hindi ako umimik. Pinakinggan ko ang bawat patak ng kanyang luha, ang bawat salitang pilit niyang inilalabas mula sa kanyang pusong sugatan. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, puno ng isang dalisay at hubad na emosyon. Ngayon ko lang naintindihan, ngayon ko lang naramdaman ang totoong bigat ng ginawa ko sa inyo. Akala ko dati isang laro lang ang lahat. Akala ko dahil mayaman ako, mabibili ko ang kapatawaran niyo kapag nagkaproblema. Pero nung nakita ko ang tatay mo sa ilalim ng gumuguhong bakal, ang tanging naisip ko ay ang huling panalangin na sana kahit paano may matira akong kabutihan na maiiwan sa'yo. Lumapit ako ng bahagya sa kanyang kama. Ang malaking pader ng yelo na binuo ko sa loob ng 1 taon ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng matinding init ng kanyang pagsisisi. Pinunit ko ang sarili kong dignidad para iligtas ang mga binti mo noon, Anton. Mahina akong sagot. Ang aking boses ay nanginginig din sa bigat ng nakaraan. Binenta ko ang kaluluwa ng pamilya namin para sa isang kasinungalingan. Araw-araw kong tinatanong sa Diyos kung bakit kailangan naming maranasan ang lahat ng hirap na yon. Tinakpan ni Anton ang kanyang muka ng kanyang mga sugatang kamay. Patawarin mo ako. Maya, parang awa mo na, patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako ulit. Hindi ko hinihiling na ibalik natin ang dati. Gusto ko lang malaman mo na totoong minahal kita at pinagsisihan ko ang bawat minutong hinayaan kita ang masaktan ng dahil sa akin. Natahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang ugong ng sirang bentila, dor sa sulok ng kwarto. Nakita ko ang pagbagsak ng kahuli-hulihang piraso ng pagmamalaki ni Anton Velasco. Ibinigay niya ang kanyang yaman. Ibinigay niya ang kanyang kalusugan. Ibinigay niya ang kanyang kaligtasan. Wala na siyang naiwan, kundi ang kanyang tapat at hubad na pagkatao. Itinaas ko ang aking kamay. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang muka at pinunasan ang mga luhang patuloy na umaagos mula sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pag-init ng kanyang balat sa aking pagdampi at ang kanyang panginginig ay unti-unting kumalma. Tama na, bulong ko. Hinahayaan ang sarili kong mga luha na bumagsak. Nabayaran mo na ang utang mo, Anton. Sinalo mo ang kamatayan na sanaay para sa ama ko. Wala na tayong utang sa isa't isa. Pinapatawad na kita. Hinuli niya ang aking kamay na nakadampi sa kanyang pisngi. Mahigpit niya itong hinawakan, itinapat sa kanyang mga labi at dahan-dahang hinalikan. Tila kumukuha ng lakas sa init na ibinibigay ko. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng sakit at galit sa pagitan namin. Walang mayaman, walang mahirap. 2 taong pinagtagpo ng taadhana upang turuan ang isa't isa ng pinakamasakit at pinakamahalagang aral ng buhay. Ngunit ang katahimikan ng aming pagkakabuo ay marahas na pinutol ng isang malakas at sunod-sunod na balita mula sa maliit at lumang telebisyon na nakasabit sa dingding ng ospital. Pumukaw sa aking atensyon ang logo ng kumpanya ng mga Velasco na nag-flash sa screen. Napatingin din si Anton. Tumaas ang boses ng news anchor, pumupuno sa buong charity ward. Breaking news! Kasalukuyang nahaharap sa napakalaking kaso ng fraud at estafa ang Velasco Real Estate Corporation na pinamumunuan ni Doña Carmen Velasco. Ayon sa investigasyon, 1 bilyong pisong ghost contract ang lihim na pinirmahan ng isa sa kanyang mga pinakakatiwalaang ahente na nagngangalang Clara, kasabwat ang isang malaking kalabang kumpanya.
Dahil sa sabotaheng ito, napasa kamay ng kalaban ang halos buong pondo ng Velasco Corporation. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig sa telebisyon. Ipinakita sa screen ang mga pulis na pumapasok sa mansyon ng mga Velasco. Idineklara na ang pagkabangkarot ng kumpanya, patuloy ng reporter. Ang mga bank accounts, ari-arian at mismong bahay ni Doña Carmen ay tuluyan ng ipina-freeze ng gobyerno. Samantala, ang ahenteng si Clara ay naaresto matapos siyang iwanan sa ere ng kanyang mga kasabwat na nagdala ng buong ninakaw na pera palabas ng bansa. Napabaling ang tingin ko kay Anton. Ang kanyang muka ay walang bakas ng gulat. Tila inaasahan na niya ang karma na babagsak sa kanyang pamilya. Ngunit ang lalim ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Habang iniisip ko ang kinahinatnan ng mga taong umalipusta sa akin, muling tumunog ang aking lumang telepo no sa loob ng aking bag. Isang hindi pamilyar na numero ang rumehistro sa screen. Nang sagutin ko ito, ang marinig ko mula sa kabilang linya ay ang boses ng isang babaeng nagpabigat na matindi sa aking paghinga. Isang boses na dati ay naguutos, ngunit na yon ay nanginginig at umiiyak sa gitna ng desperasyon. Maya, boses na nanginginig, halos hindi ko makilala kung hindi lang rumehistro sa aking isipan ng pamilyar na autoridad na ngayon ay tuluyan ng nagiba. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri na nakahawak sa telepono. Ang babaeng nasa kabilang linya ay ang mismong demonyong sumira sa aming buhay, ang napalaya sa aking ama sa ospital, at ang nag-utos na tanggalin ang bubong sa aming mga ulo. Ngunit na yon, wala ni isang patak ng kayabangan sa kanyang tinig. Ang naririnig ko lamang ay ang paghikbi ng isang taong nawala ng lahat ng kinapitan niya sa mundo. Maya, parang awa mo na si Anton? Kasama mo ba ang anak ko? Patuloy ng Donya, ang bawat salita ay pilit na inilalabas sa gitna ng matinding pag-iyak. Kinuha nila ang lahat. Pinalayas nila ako sa sarili kong bahay. Pati ang mga kaibigan ko walang gustong kumilala sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ligtas ba ang anak ko, Maya? Tumingin ako sa direksyon ni Anton na kasalukuyang nakapikit at nagpapahinga sa ilalim ng epekto ng gamot. Ang kanyang mga binti ay balot ng semento. Sinalo niya ang parusang dapat sana ay para sa kanyang ina. Buhay ang anak niyo, madam. Malamig ngunit kalmado kong sagot, pinipigilan ng anumang emosyon na nais ko mawala. Ligtas siya. Pero hindi salamat sa inyo. Miligtas niya ang sarili niya nang piliin niyang talikuran ang perang ginagamit niyo para mang-apak ng tao. Namatay ang linya. Walang sagot, kundi ang isang mabigat na katahimikan na naghudyat ng tuluyang pagbagsak ng imperyo ng mga Velasco. Ibinaba ko ang telepono. Wala akong naramdamang tagumpay, kundi isang malalim na paghinga ng ginhawa dahil natapos na ang pangaalipin ng kanilang pamilya. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas upang hindi maging katulad nila. Lumipas ang ilang oras, iniwan ko muna si Anton sa pangangalaga ng mga NARS upang umuwi at ipaghanda siya ng mainit na damit at pagkain. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang malakas na ulan. Tila pilit na hinuhugasan ang maduming lungsod ng Maynila. Sa loob ng aming maliit at tagpitagping kwarto, tahimik na natutulog si Tatay Berto. Nakatayo ako sa harap ng aming lumang lutuan, pilit na pinapakuluan ng isang kaldero ng mainit na sopas gamit ang natitirang manok at repolyo mula sa aming tindahan. Ang init na nagmumula sa kalan ay nagbibigay ng kaanting ginhawa laban sa malamig na hanging, pumapasok mula sa mga puwang ng aming pinto. Habang hinahalo ko ang sabaw, umikot ang isip ko sa balitang napanood ko kanina. Si Clara, ang pinsang nagbenta ng aking pamilya, ay tuluyan ng nakakulong. Nasilaw siya sa pangakong yaman ng mga kalaban ng Velasco Corporation. Ngunit nang makuha ng mga ito ang bilyong pisong pondo, iniwan siyang mag-isa upang saluhin ang lahat ng kasong legal. Sa kanyang kagustuhang umangat ng hindi naghihirap, siya ngayon ang nakabaon sa pinakamalalim na putik ng rehas.
Ang batas ng kalikasan ay hindi kailanman nagpapahinga. Kung ano ang itinanim mong pait, yun din ang aanihin mong lumbay. Isang mahinang kalampag mula sa aming pintuang gawa sa manipis na kahoy ang pumutol sa aking pagmumuni-muni. Hindi ito marahas na katok ng mga naniningil ng utang, mahina, nag-aalangan at tila nang hihingi ng awa. Kumunot ang aking no. Kinuha ko ang aking lumang balabal, isinukbit ito sa aking balikat, at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Nang buksan ko ito, ang marahas na hangin at ulan ay mabilis na sumalubong sa aking mukha. Ngunit hindi ang lamig ng bagyo ang nagpatigil sa aking paghinga, kundi ang figurang nakatayo sa aking harapan. Nakayuko, basang-basa at nanginginig sa matinding ginaw ay ang dating pinakamakapangyarihang ginang sa mataas na lipunan, si Doña Carmen. Wala na ang kanyang mga diamanteng hikaw at kumikinang na perlas. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng putik, punit sa laylayan at nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang buhok na palaging nakaayos ng perpekto ngayon ay nakalugay at nakatakip sa kanyang muka. Wala siyang suot na sapatos. Ang kanyang mga paa ay puro gasgas at paltos mula sa paglalakad sa magaspang na kalsada ng Maynila. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay nag-aapoy sa panliliit ay ngayon ay puno ng kalungkutan, takot at matinding pagkatalo. Ang matapang na Doña Carmen na nag-utos na itapon ang mga gamit ko sa labas, ngayon ay nakatayo sa mismong pintuan ng aking barong-barong na mamalimos na masisilungan. Maya, basag ang kanyang tinig. Ang mga luha ay humahalo sa ulan na patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Wala na akong mapuntahan. Parang awa mo na naglakad ako mula Makati dahil wala man nang gustong magsakay sa akin. Gutom na ako. Nanigas ang aking panga. Tinitigan ko ang babaeng minsang nagtulak sa aking ama sa bingit ng kamatayan. Ito ang pagkakataon ko. Ito ang perpektong sandali upang ipatikim sa kanya ang lahat ng pang-aalipustang ibinigay niya sa amin. Kaya ko siyang pagtabuyan. Kaya ko siyang sigawan at paalisin sa gitna ng bagyo, gaya ng ginawa niya sa amin noong gabi ng aming pagkawasak. Ngunit habang nakatingin ako sa kanyang sugatang mga paa, may isang bagay na pumunit sa aking galit. Isang malalim at mabigat na paghikbi ang kumawala sa mga labi ng Donya. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay nawala ng lakas at bumagsak siya sa maputik na semento sa mismong harapan ko. "Patawarin mo ako, Maya!" Iyak ng Donya. Ibinabaon ng kanyang muka sa kanyang mga nang-ininig na palad. "Hindi ako palaging ganito. Naranasan ko ring maging mahirap, Maya. Naranasan ko ring kainin ang tirang pagkain ng iba." Natigilan ako. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagdadala ng isang bigat na hindi ko inaasahan. Nung iniwan ako ng tatay ni Anton, kinuha niya ang lahat. Patuloy ng Donya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagbabalik tanaw sa isang bangungot na inilihim niya sa buong mundo. Itinapon niya kami sa lansangan para sa isang mayamang babae. Ako ang nagpalaki kay Anton sa gitna ng gutom at pang-aapi. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na kami muling aapakan ng sinuman. Naaakyat ako sa pinakamataas na pwesto, kahit sino pa ang masagasaan ko. Natakot ako, Maya. Natakot akong isang araw may isang tulad mo na kukuha sa anak ko at ibabalik kami sa putikan, kung saan kami nagsimula. Umiyak siya ng buong pait, isang ina na nilamon ng sarimeng takot na sa sobrang kagustuhang protektahan ang kanyang sarili mula sa nakaraan ay naging isang halimaw na nananakit na mga walang muwang. Hindi naging dahilan ng nakaraan niya upang maging tama ang kanyang mga kasalanan, ngunit sa sandaling ito, hindi ko na nakikita ang isang mapagmataas na bilyonaryo. Ang nasa harapan ko ay isang sugatang babae na bilanggo ng kanyang sariling trauma. Tiningnan ko ang putik sa kanyang mga kamay. Nakita ko ang refleksyon ng aking sarili nung araw na ipinagtabuyan kami. Kung isasara ko ang pintuang ito ngayon,
Ano ang ipinagkaiba ko sa kanya? Kung gagamitin ko ang pagkakataong ito para mang-apak, hindi ba't ako na rin ang naging demonyong matagal kong isinumpa? Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalalim ang ibinaon mong ganti sa taong nanakit sa'yo, kundi sa kung paano mo piniling maging mabuti sa kabila ng lahat ng sakit. Umatras ako ng isang hakbang. Tinitigan ko ang ginang na nakaluhod sa putikan habang hinahagupit ng malamig na ulan. Dahan-dahan, binuksan ko ng maluwang ang pintuan ng aming maliit na tahanan. Pumukas ng maluwang ang pintuan ng aming maliit na tahanan. Ang malamig na hanging nagmumula sa naggangalit na bagyo ay mabilis na pumasok, nagpapayagpag sa manipis na kurtinang nakasabit sa aming bintana. Nakatayo ako ron, tinititigan ang ginang na nakaluhod sa putikan. Si Doña Carmen, ang babaeng minsang nag-utos na kalad ka rin kami palabas ng sarili naming lupa, ngayon ay hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Umawang ang kanyang nanginginig na mga labi. Tila naghihintay ng masasakit na salita, ng panunumbat, o ng tuluyang pagsara ng pinto sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na gawin ang inaasahan niya, humakbang ako palabas. Inabot ko ang kanyang magkabilang braso na kasing lamig ng yelo. Nang maramdaman niya ang aking haplos, napapikit siya ng mariin, tila iniisip na itutulak ko siya palayo. Subalit mahigpit ko siyang hinawakan at marahang itinayo mula sa malamig na semento. "Pumasok ko kayo," tahimik kong utos. Ang boses ay walang bahid ng galit. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang inihahakbang ang kanyang mga sugatang paa papasok sa aming barong-barong. Isinara ko ang pinto, tuluyang hinaharangan ang marahas na ulan at ang panlalait ng mundo sa labas. Inalalayan ko siyang maupo sa isang lumang silyang monoblock na naroon sa gilid ng aming maliit na hapagkainan. Kumuha ako ng isang malinis ngulit kupas na tuwalya mula sa aming kabinet at ipinatong ito sa kanyang nanginginig na balikat. Mahigpit niyang kinapitan ang tela. Ibinabalat ito sa kanyang sarili na parang bata, habang ang kanyang mga mata ay naglilibot sa kabuuan ng aming kwarto. Nakita niya ang manipis na papag ng aking ama, ang butas-butas na bubong na tinutuluan ng tubig, at ang mga lumang gamit na pinilit naming isalba. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay patunay ng hirap na ipinaranas niya sa amin. Nakita ko ang matinding hiya na dumaan sa kanyang mga mata. Yumuko siya, hindi makuhang salubungin ang aking paningin. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa aming maliit na lutuan. Ang nagbabagang uling ay nagbibigay ng kaunting liwanag at init sa madilim naming kusina. Kinuha ko ang isang lumang mangkok na plastik at sinalinan ito ng mainit na sabaw ng manok na nilagyan ko ng sariwang repolyo. Ito ang eksaktong sabaw na araw-araw kong niluluto noon sa probinsya nung inaalagaan ko pa si Anton. Ang pinakasimpleng putahe ng mga taong walang kakayahang bumili ng mamahaling sangkap, ngunit niluto ng may buong pusong pag-aaruga. Lumapit ako kay Doña Carmen at marahang ibinaba ang umuusok na mangkok sa ibabaw ng mesa sa kanyang harapan. Inilapag ko rin ang isang baso ng maligamgam na tubig. "Kumain muna kayo," malumanay kong sabi. Umupo sa silyang kahoy sa tapat niya. "Wala kaming mamahaling pagkain dito, madam. Ito lang ang meron kami. Pero makakapagbigay yan ng init sa katawan niyo." Tinitigan niya ang mangkok ng sabaw. Ang init na nagmumula rito ay unti-unting pinapawisan ng kanyang muka. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang kutsara. Dahan-dahan siyang sumimsim ng sabaw. Sa unang higop niya, tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila may isang matinding alaala na mabilis na tumama sa kanyang isipan. Ibinaba niya ang kutsara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay muling nagunahan sa pagbagsak, nahuhulog at humahalo sa mainit na sabaw sa kanyang harapan. "Ito?" Nanginginig ang kanyang boses, hirap sa paghugot ng hininga. "Ito ang kinukwento sa akin ni Anton nung gabing umuwi siya mula sa probinsya niyo. Sabi niya,
Sa buong buhay niya, ito raw ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya dahil ginawa raw ito ng babaeng may pinakamabuting puso sa mundo. Hindi ako umimik. Pinanood ko lamang kung paano siya tuluyang nawasak sa ilalim ng katotohanang matagal niyang pinilit takasan. Bakit, Maya? Humagulgol si Doña Carmen. Iniangat ang kanyang muka na ngayon ay puno ng matinding pagsisisi. Bakit mo ako pinapakain? Bakit mo ako binibigyan ng init? Pinatalsi ko kayo sa ospital. Kinuha ko ang lupa nyo. Ginawa kong impyerno ang buhay nyo. Dapat ay isinara mo ang pinto at hinayaan ako mamatay sa lamig sa labas. Wala akong kwentang tao, Maya. Isa akong halimaw. Ang kanya mga salita ay puno ng pait at pagkamuhi sa sarili. Sa wakas, ang higanteng pader ng kanyang kayabangan ay tuluyang gumuho. Ang mga mata niya ay naghahanap ng parusa mula sa akin dahil alam niyang yon ang nararapat para sa kanya. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko siya ng may lubos na kapayapaan sa aking kaluluwa. Kung isinara ko ang pintuan sa mukha niyo at hinayaan kayong mamatay sa kalsada, ano pang ipinagkaiba ko sa inyo? Mahina, ngunit mariin kong sagot. Kung gagamitin ko ang pagkakataong ito para maghigante, ibig sabihin ay hinayaan ko kayong manalo. Hinayaan kong ang galit niyo ang sumira sa kung sino talaga ako. Napatitig siya sa akin. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig, kundi ang patuloy na pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ko kayo pinapasok dito dahil tingin ko ay deserve nyo ang kapatawaran ko. Pagpapatuloy ko. Ang boses ay puno ng katatagan. Pinapasok ko kayo at pinakain dahil ito ang turo sa akin ng tatay ko. Ang yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera sa bangko. Nasusukat yan sa kakayahan mong manatiling tao kahit pag ginawan ka na ng kasamaan ng iba. Pinapatawad ko na po kayo, hindi para gumaan ang pakiramdam nyo, kundi para magkaroon na ng kapayapaan ang pamilya ko. Ang salitang kapatawaran ay naging tila isang mabigat na parusa na gumapi sa kanyang konsensya. Isinubsob ni Doña Carmen ang kanyang mukha sa mesa. Humahagulgol ng malakas, lumuluhod ang kanyang espiritu sa harap ng katotohanang ang mga taong tinawag niyang basura ay ang mismong nagligtas sa kanya mula sa pagiging patay na kaluluwa. Patawad. Patawad talaga. Paulit-ulit niyang usal sa pag-itan ng kanyang mga hikbi. Sobra-sobra ang naging bayad ko sa kasakiman ko, Maya. Nawala sa akin ang lahat. Lalong-lalo na ang anak ko. Wala na akong mukhang ihaharap kay Anton. Paano ko siya titingnan matapos ko siyang ipagtabuyan? Kasama ko si Anton kanina. Malamig na pag-amin ko na nagpaangat sa kanyang mukha. Nasa charity ward siya ng pampublikong ospital. Nabali ang 2 binti niya dahil iniligtas niya ang tatay ko mula sa pagguho ng mga bakal sa construction site na pinagtatrabahuan niya bilang kargador. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Namutla ang kanyang mukha nang marinig ang sinapit ng nag-iisa niyang anak. Diyos ko, Anton, ang anak ko. Buhay siya at alam kong nag-aalala rin siya sa inyo. Pagkatapos niyo riyan at paghupa ng ulan, sasamahan ko kayong pumunta sa kanya. Kalmado kong dagdag. Bago pa man siya makasagot, isang mahinang kaluskos ang narinig namin mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Dahan-dahang bumangon si Tatay Berto mula sa kanyang papag. Napahawak ako sa mesa at akmang lalapit upang alalayan siya. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan ako. Kahit mahina pa ang katawan, napanatili ni tatay ang kanyang tuwid na tindig. Naglakad siya palapit sa aming hapag. Nang makita siya ni Doña Carmen, mabilis na umurong ang ginang sa kanyang silya, nang inginig sa takot at labis na hiya sa presensya ng matandang muntik na niyang mapatay. Mang Berto, patawarin niyo po ako. Nang inginig na pakiusap ng Donya, halos hindi makatingin ng diretsyo sa mukha ng aking ama. Ngunit walang galit sa mga mata ni tatay. Tiningnan niya ang ginanabasang basa, suot ang maruming damit at umiiyak sa harap ng isang mangkok ng sabaw.
Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni tatay. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa ginhawa. Lumapit si tatay at marahang ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa nanginginig na balikat ng Donya. Mabigat dalhin ang galit, Doña Carmen, mabagal at malalim na sabi ni Tatay Berto. Ang taong punong-puno ng galit ay parang umiinom ng lason habang naghihintay na mamatay ang kanyang kaaway. Tama ang ginawa ng anak ko. Sa pamamahay na ito, walang puwang ang paghihigante. Lumingon sa akin si tatay. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa labis na pagmamalaki. Isang tipid at tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpapahiwatig na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, nagtagumpay kaming panatilihin ang aming karangalan at kabutihan. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang marahas na ulan na kanina ay halos sumira sa aming bubong ay dahan-dahan ng humihina. Ang hangin ay hindi na kasing lamig na kanina at ang madilim na kalanghitan ay unti-unti nang nagkakaroon ng puwang para sa mga bituin. Muling humigop ng sabaw si Doña Carmen at sa bawat paghigop niya, alam kong kasama nitong natutunaw ang mga lason ng nakaraan. Minsan, ang pinakamalakas na sampal sa isang kaaway ay hindi ang paghihigante, kundi ang pagpapakita sa kanila na kahit kailan, hindi nila nagawang sirain ang iyong puso. Maliwanag na bukas na ang maghihintay sa amin, lumipas na ang lahat ng unos. 1 taon. 365 araw na ang lumipas mula nang matapos ang pinakamalaking unos sa aming buhay. Ang amoy ng sariwang, simoy ng hangin mula sa kabundukan, at ang pamilyar na halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita ang sumalubong sa akin paggising. Nakatayo ako sa harap ng salamin ng aming bahay, hindi sa isang masikip na barong-barong sa Maynila, kundi sa aming orihinal na lupang pamana sa probinsya. Matapos ideklarang bangkarot ang kumpanya ng mga Velasco at mabawi ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian, ginamit namin ang perang naipon mula sa aming munting negosyo upang legal na bilhin pabalik ang aming lupa mula sa bangko. Inayos ko ang puting belo na nakapatong sa aking buhok. Ang aking suot ay isang simpleng puting bestida na ako mismo ang nagtahi. Walang mga mamahaling diamante, walang kumikinang na perlas. Tanging isang kwintas na may maliit na krus na bigay ng aking ina ang nagsisilbing palamute sa aking leeg. Mula sa labas ng bintana, naririnig ko ang mahinang pagpukpok ng martilyo at paglagare ng kahoy. Sumilip ako at nakita ang isang maliit na talyer na mga muebles na itinayo sa gilid ng aming bakuran. Doon, isang lalaking nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon ang abala sa pagpapakinis ng isang upuang kahoy. Si Anton. Wala na ang mga mamahaling suit at sapatos na gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng kalyo. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw at sa bawat paghakbang niya ay may kasamang bahagyang pag-ika. Isa't permanenteng pilay mula sa araw na iniligtas niya ang aking ama at isang habambuhay na paalala ng kanyang ginawang sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, nayon ko lamang nakita ang ganitong klaseng kapayapaan sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging isang bilyonaryo, itinayo niya ang kanyang buhay mula sa alikabok gamit ang sariling pawis at sipag bilang isang simpleng karpintero. Bumukas ang pinto ng aking kwarto. Pumasok si Tatay Berto, nakasuot ng isang malinis at plansadong barong Tagalog. Maaliwalas ang kanyang muka at malakas na ang kanyang pangangatawan. Pagkakita niya sa akin, nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Napakaganda mo, anak," malambing na sabi ni tatay, lumapit upang halikan ng aking no. "Sigurado akong nakangiti ang nanay mo mula sa langit na yon." "Salamat, tatay." Bulong ko, mahigpit na niyakap ang lalaking naging haligi at lakas ng aking buhay. Hindi nagtagal, natagpuan namin ang aming mga sarili sa harap ng lumang simbahan ng aming bayan. Ang mga palamuti sa pasilyo ay hindi gawa sa mga imported na rosas o tulips mula sa ibang bansa. Sa halip,
Ang mga ito ay mga kalachuchi at gumamela na pinitas ng mga bata sa aming barangay, nakalagay sa mga simpleng basket na gawa sa rattan. Ang mga bisita ay hindi mga sikat na politiko o negosyante na nakasuot ng taksido, kundi ang aming mga mababait na kapitbahay, mga suki sa sari-sari store, at mga kaibigang hindi kami iniwan noong kami ay walang-wala. Bumukas ang malalaking pintuang kahoy ng simbahan. Ang malambing na himig ng isang lumang gitara ang pumuno sa buong paligid. Humigpit ang hawak ko sa braso ni Tatay Berto habang nagsisimula kaming maglakad patungo sa altar. Sa unahang hanay ng mga upuan, nakita ko ang isang pamilyar na ginang. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at walang anumang bakas ng nakapapasong kayabangan. Si Doña Carmen. Matapos ang matinding pagsubok, pinili niyang manatili sa probinsya kasama namin. Tumutulong siya sa pag-aayos ng mga paninda sa aking lumalaking grocery store at nakahanap ng tunay na kaligayahan sa simpleng pamumuhay. Nang magtama ang aming paningin, numiti siya ng buong tamis at nagpunas ng luha ng kagalakan. At sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa simula, kundi sa kung paano niyo piniling bumangon matapos kayong wasakin ng tadhana. Napakisig ni Anton sa kanyang simpleng barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng isang matinding pananabik at pagmamahal na tanging sa akin lamang nakalaan. Nang marating namin ang altar, mahigpit na kinamayan ni Anton si Tatay Berto. Inabot ni Tatay ang aking kamay at ipinatong ito sa palad ni Anton. "Alagaan mo ang anak ko, Anton," bilin ni Tatay. Ang boses ay puno ng tiwala. "Pangako po, Mang Berto. Higit pa sa buhay ko." Tugon ni Anton, isang pangakong alam kung hindi na kailanman mababali. Sa harap ng altar, sa ilalim ng basbas ng pare at ng Diyos, nagpalitan kami ng aming mga panata. Nang dumating ang pagkakataon ni Anton, dahan-dahan niyang inilagay ang isang simpleng gintong singsing sa aking daliri. Tinitigan niya ako ng malalim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nagbabadyang luha. "Maya," simula niya. Ang kanyang boses ay pumuno sa tahimik na simbahan. "Isang taon na ang nakalipas, dumating ako sa buhay mo bitbit ang puro kasinungalingan. Inakala ko na hawak ko ang mundo. Pero ang totoo, isa akong bulag na hindi alam ang tunay na halaga ng buhay. Hanggang sa makilala kita, tinuruan mo akong maging tao. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa bangko, kundi sa pusong marunong magpatawad." Humigpit ang pagkakahawak niya sa aking mga kamay. Ibinigay niya sa akin ang isang ngiti na nagpatunaw sa lahat ng natitirang bigat sa aking dibdib. "Hindi na ako bilyonaryo, Maya," madamdaming patuloy ni Anton. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng pagmamalaki. "Wala na akong malalaking kumpanya. Wala na akong magagarang sasakyan para ipagmalaki sa'yo. Wala akong maibibigay, kundi ang mga kamay kong ito na patuloy na magtatrabaho para sa'yo at ang pusong ikaw lang ang kilala. Wala na akong yaman, pero habang nakatingin ako sa mga mata mo ngayon, pakiramdam ko ako na ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo dahil nasa akin ka." Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang kaligayahan ay umapaw mula sa aking puso. Nagbura sa lahat ng sakit, lahat ng pait at lahat ng luha noong nakaraan. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri, isang patunay ng aking walang hanggang pagtanggap sa kanyang buong pagkatao. "At ako rin ang pinakamaswerteng babae," bulong ko. "Dahil ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi na ang mayamang naglalaro, kundi ang lalaking kayang isugal ang lahat para sa akin." Matapos ideklara ng pari na kami ay formal ng mag-asawa, dahan-dahang itinaas ni Anton ang aking belo. Ang kanyang halik ay malambot, puno ng pangako at habambuhay na kapanatagan. Pumuno ang masiglang palakpakan at hiyawan sa loob ng simbahan.
Paglabas namin, sumalubong sa amin ang mga nagliliparang talulot ng mga bulaklak na isinabog ng mga bata. Sa labas ng simbahan, walang naghihintay na mahabang limuzin. Ang naroon ay isang pampasaherong jeepney na makulay na pinalamutian ng mga laso at bulaklak. Minamaneho ng isa naming matalik na kapitbahay. Sumakay kami sa likod ng jeepney, magkahawak kamay, nakangiti sa mga taong kumakaway sa amin. Ang pag-ugong ng makina ng sasakyan ay sinabayan ng masayang kantahan ng aming mga kaibigan. Nakasandal ang aking ulo sa balikat ni Anton habang tinatahak namin ang mahabang kalsada pauwi sa aming tahanan. Tumingin ako sa maaliwalas na kalangitan. Tapos na ang bagyo. Wala nang pagbabalat kayo. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran. Ang natira na lamang ay isang dalisay at tunay na pag-ibig na pinatibay ng tadhana at pinanday ng kapatawaran. Tapos na ang bagyo at sa pag-arangkada ng maliit na jeepney sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, naiwan ang lahat ng pait, pinalitan ng isang matamis at payapang simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama hanggang sa huling istasyon ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, inaamin kong napahagulgul ako nang mabuo ang tagpo kung saan nakaluhod si Doña Carmen sa putikan habang hinahagupit ng ulan, at pinili siyang papasukin ni Maya upang pakainin ng mainit na sabaw sa halip na ipagtabuyan. Ang eksenang yon ay kurot sa aking puso. Nagpapaalala na minsan, ang pinakamalakas na ganti ay ang hindi pagtulad sa mga taong nanakit sa atin. Ang naratibong ito ay humugot ng inspirasyon sa mga totoong pira-pirasong buhay sa labas, isang obrang pinaglaanan ng malalim na pag-unawa at pagninilay-nilay sa batas ng kalikasan at pag-ibig. Ang buhay natin ay parang isang magaspang at sugatang piraso ng kahoy. Minsan, kailangan itong dumaan sa paulit-ulit na pagliliha at pagkakayod ng tadhana. Masakit ang proseso. Ngunit, ang mga gasgas na ito ay hindi ibinibigay para sirain tayo, kundi para mas maging matibay, makinis at kapaki-pakinabang ang pundasyon ng ating pagkatao. Tulad ng ginawang paghubog ni Anton sa kanyang bagong sarili mula sa pagiging isang hamak na karpintero. Kaya naman, may isang tanong akong iniiwan sa inyo. Kung kayo ang nasa posisyon ni Maya, kaya nyo rin bang patawarin ang mga taong minsang umagaw sa inyong danggal at tahanan? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa audio na ito? Nagmamaneho man sa trapik, nagpapahinga matapos ang mahabang araw sa trabaho, o lumalaban bilang isang OFW sa ibang bansa? Gusto kong malaman ang inyong sagot. Mag-iwan po kayo ng komento at ibahagi ang inyong saloobin o kahit ang sarili ninyong karanasan sa pagpapatawad. Dahil narito ako at ang ating komunidad laging nakikinig sa inyo. Huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito. Nawai palagi kayong balutin ng kapayapaan at magkaroon ng tapang na tahakin ng buhay ng may busilak na puso at matatag na paninindigan. Pamagat ng kwento, ang halaga ng tunay na yaman. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maricel, 35 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Taiwan na nagpadala sa ating programa kalakip ang mensaheng, ang pagpapatawad ay hindi para sa nanakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat muli at piksyon lamang, hindi upang manira o umatake ng sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.